Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply pa ng langis sa bansa habang nagtutulungan na rin ngayon ang pamahalaan at pribadong sektor para palakasin ang inventaryo ng LPG. May report si Kenneth Pasyente. Tatagal para sa 50 araw ang supply ng langis sa bansa. Yan ang tiniyak ng Department of Energy. Bagaman nababawasan dahil sa konsumo ng publiko, napapalitan naman nila ito dahil sa pagdating ng mga bagong stocks. Katunayan, 165 million liters ng langis ang na-acquire ng Philippine National Oil Corporation at paparating na sa bansa mula Malaysia, Singapore, India at Oman. The 165 million liters is the 1.042 million barrels. 1.042 barrels. 149 barrels arrived last week, and we're expecting another 300 in the next 3 weeks. So, confirmed na yan. I think yung first 300 nasa barko na. It's already on its way. And then, naka-stagger yan para spread out din yung storage natin. No? So, it's expected the entire 165 million liters for this month of April. Dahil dito, hindi ikinukonsidera ng pamahalaan ang pagrarasyon ng produktong petrolyo, pero mahigpit na binabantayan ang hoarding para sa patas na konsumo ng publiko. We've never discussed it. We haven't considered it. What we have issued as a directive from DOE is no hoarding. Kaya ang directive doon is that kung ano yung kailangan mo sa tangke, kung gusto mo mag full tank hanggang full tank, hindi pwede na may full tank ka na, may container ka pa. That's what we are avoiding para hindi po maubusan din yung mga ibang drivers or ibang kotse. Itinanggi rin ng ahensya ang posibilidad na maubos ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG, lalo't nakahanap na ng panibagong sources matapos magkaproblema ang local supplier dahil sa krisis sa Middle East. Nagtutulungan na rin ngayon ang pamahalaan at pribadong sektor para palakasin ang inventaryo ng LPG. Even though 15 days lang dapat yan, pero ngayon po they are at 32 days. Then we talk to the companies para po matulungan sila. They will work with PNOC to procure one whole vessel para po masupplyan po at madagdagan po yung supply ng mga companies natin dito. Sa tanong kung posible bang tanggalin ang VAT sa mga produktong petrolyo, sinabi ng DOE na kinakailangan nito ng bagong batas. Lalo't tinatayang 170 billion pesos kada taon ang mawawala sa revenue collection ng pamahalaan kung magkataon. The VAT is imposed under the Revenue Code, which was under Congress. It's a legislation. So, ito po yung nautos po ng Kongreso na i-collect na VAT. So, this was imposition by legislation, and it's an imposition that can only be removed through legislation also. Kailangan talaga amendment of the NIRC also. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.